mission po natin. Ano? So, ang goal lang nito is that, kumbaga, ma-innate sa atin at kumbaga, ah, talagang maging maliwanag sa atin ano ba ang gustong mangyari ng university, no? Para sa atin, no? In the end, kapag kayo nakagraduate sa university ito, ano ba ang goal? Ano ba dapat kayo, no? Kapag kayo ay graduate na working outside ng university, no? So again, the course title po is Research Methods. Ang course code po natin is Engineering 416. So, this course po is one of the fundamental mechanical engineering course. No? So, I believe it was discussed with you during the MA orientation. Ano ba yung mga courses pag sinabing general courses, kapag sinabi na fundamental mechanical engineering course, and ano ba yung mga professional mechanical engineering course. No? So, doon sa classification na yan, ang research method po ay fundamental. So, ibig sabihin, isa ito sa mga courses na kailangan talagang pagdaanan natin, no? At required na talagang makuha natin before we complete or before we finish the curriculum, no? So, for the prerequisite, no, so, Math 403, which is yung EDA po, or yung engineering data analysis. So, I believe all of you passed it, no, that's why you are here enrolled in this course. And then, yung course po na ito is actually offered every first semester po ng third year, no? Nagkakaroon lang ng mga instance like nagsimula ng last year or even maybe by this academic year, pwede rin siyang ma-offer by second semester because of yung mga special case natin, those students that are now in Brunei. No? So, yun. But generally, it is being offered every first semester. And yung credit hours po natin is 3 hours. Okay? So, for the course instructor, so for this semester po, I am the only one who will be teaching this course sa ating pong program. No, previously, since medyo madami ang course, ang sections natin or blocks, no, so minsan nagdadalawa kami. But since kayo naman ay sa 7 sections, so ako lang po ang maghahandle ng course na ito. No, hindi ko lang na-edit pa, but the reference CMO natin is the CMO po for Mechanical Engineering, which is the CMO number 97 series of 2017. No? So, I don't know if it was discussed with you sa MA orientation, but I do hope na diniscuss siya kasi doon talaga kumbaga kailangan aware kayo doon sa fina-follow natin in line with the mechanical engineering course that you are taking. No? So, okay. For the period of study, again, so this is first semester, 2025, 2026. No? So, by the way, no, so tayo po ang total number of hours natin ay 3 hours. No. So 3 hours. And our schedule is every Monday po na 7 to 8:30 and then Tuesday na 4 to 5:30. No. So, may concern po ba? Mayroon bang conflict dun sa schedule na yun? Hello? Wala naman? No. So, kaya ko natanong dahil nga hindi lahat ay naka-block section. Hindi lahat ay sa isang section lang kinukuha ang mga courses. May mga kabatch tayo na medyo na irregular na they had to enroll their courses to different sections para lang mag-fit sa schedule nila. No, that's why I'm asking, no, para kumbaga in case na medyo may sabi tayo, ay di mo pag-usapan natin what will be our strategy na para makapag-attend pa rin fully dito sa course na ito. No, but
I guess wala namang may problema pagdating sa schedule. No? Okay? Sige. So, okay tayo dun sa schedule na yun. So, 2:07 ang room natin kapag even week. No? Kapag Monday morning. No? Kaya lang medyo siguro madidelay tayo ng konti because of the flag ceremony. So, siguro makapag-start din tayo mga 7:15 or mga 7:20. Ano? Okay? So, okay tayo sa schedule. Okay. So, for the course rationale and description, so basic research in engineering is concerned with the discovery and systematic conceptual structuring of knowledge. It involves the integration of knowledge, techniques, methods, and experiences from various fields. Engineers design, develop, produce, or construct and operate devices, structures, machines, and systems of economic and societal value. Engineering research is driven by the anticipated value of an application. For most engineering students, the goal of a career in industry motivates their pursuit of advanced study. And obviously, engineering students' outlook on research tends to be inclined towards application engineering practice. Thus, this course focuses on the study of the methodologies used in conducting engineering research. Using innovation, creativity, and a wealth of knowledge, engineering students are expected to develop research that would address some technical societal issues. Okay? So, I am sure no, that all of you ay nakapag-conduct naman ng research when you are on your senior high or even in your junior high. No? So, medyo uh, or kumbaga meron na talaga kayong idea pagdating sa pagre-research. No? I guess that is more on the quantitative or qualitative type of research. Kaya lang, no, anong tawag dito, for the uh, uh, research ngayon, no, so medyo mas malalim ang klase ng research po na gagawin natin. No? So, the basic reason bakit tayo nag-research is number one, no, sabi natin, we conduct research because we want to add, no, new body of knowledge, no, kumbaga, sa mga existing na theories, sa mga existing na knowledge, gusto natin, no, kaya tayo magre-research kasi gusto nating meron tayong maiambag, kumbaga, no, na, ito yung na-discover namin, no, after we conduct this kind of research. May bago tayong knowledge na malalaman because of research. No, maliban pa po doon, the goal, or specifically our goal, no, sa field natin, we conduct research to solve a specific and unexisting problem. No, okay? So basically, bilang engineers, andyan na. No, naka-describe dyan, ano ba ang dapat nating gagawin in the future. Sabi kayo mag-design, sabi kayo, pag nakapag-design, magde-develop kayo. Pag na-develop na yan, iti-test ninyo, obviously, no, i-operate nyo siya. No, i-operate nyo based doon sa target na dapat function and purpose niya. No. And maliban doon sa gagawin na yun, dapat yung gagawin natin, yung i-design natin, yung i-develop natin, yung i-test natin, it should have, sabi nga dito, meron siyang mataas na value or meron siyang anticipated value, sabi nga sa rationale natin. And meron siyang specific na purpose and application. No. Okay? So, talagang mas malalim po, no? Talagang magko-conduct tayo ng research kasi hangga't maaari, yung i-research natin ay makakapagbigay solusyon sa specific problem na i-address po natin.
no? Sabi nga yung mga innovation, yung mga creation natin as an engineer, no? So maliban sa makakadagdag siya sa knowledge, sa body of knowledge natin, hindi lang bilang student but also in the future as a professional, no? So yung i-develop po natin na research would, sabi nga, solve and address some technical and societal issues. Okay po? Okay. No. So, yung contact hours po natin, it will be a 3-hour lecture. No. So, may it be face-to-face or online, ito po ay lecture. No. So, sa course na ito, pagdadaanan natin, i-discuss natin, no, ano ba yung mga methods, no, ano ba ang possible na mga sistema na pwede natin gawin in conducting research, no. As well as, by the way, pagdating po sa course na ito, it will be specific. No? So, kumbaga, talagang direct dun sa field of specialization natin, which is, anong tawag dito? Which is the field of mechanical engineering. No? So, lahat po ay i-align natin. The topic that you are going to propose, yan po ay in line with mechanical engineering. No? So, maliban sa goal, every goal ng mga professors, instructors, faculty, na kayo po ay matuto regarding dun sa specific subject na itinuturo namin, no, maliban pa doon, ang isa ko pa pong goal pagdating sa subject na ito is that personally, this is my goal, na yun pong maging topic ninyo na ipopropose sa course na ito would be the topic that you will be going to use sa inyo pong project study 1. No. Kasi actually, the process that we are going through doon sa that we will be going through dito sa course na ito, ganun din pagdating sa project study 1. No? So, kumbaga, dalawang beses po siyang pagdadaanan kung magkaiba ang topic na gagawin mo. No? Pero, kung dito pa lang sa sa research methods ay aayusin nyo na yung sorry. Okay, no. So, kung dito pa lang sa RM ay kumbaga aayusin nyo na um, talagang pag-iisipan nyo yung topic na ipopropose nyo at gagawin ninyo. In the end, no, at the end of the semester, meron kayong chapters 1 to 3. Tapos na siya. No, makikiritik natin siya. No. So, kung siya talaga ay feasible, no, pwede nyo siyang gamitin pagdating sa PS1. No. You can ask your seniors, no, and some of them, some of the topic that they use sa kanilang RM, they use it sa kanilang thesis 1. No? So, because of that, kumbaga, naging madali na sa kanila ang PS1. Kasi tapos na nila sa RM pa lang. Kumbaga, once na mag-enroll sila ng project study 1 and it was approved by the research cluster, no, tapos na yung chapters 1 to 3. Finishing touches na lang, finalization, discussion with the assigned advisor. Then you can proceed with the presentation or the defense immediately. No? So, kaya sabi ko, kailangan talaga pagdating dito sa subject na ito, hindi pwede ang tamad-tamad dito. No? Kailangan talaga na aayusin. Magre-research talaga. Talagang magiging laman kayo dapat ng library. No? Para maging makabuluhan, may laman, may content, sabi nga, ang gagawin ninyo na research. No? Maliwanag po. Hello? Nawala na. No? Okay. Sige. So, next tayo, sabi ko nga, this is a 3-hour lecture. Okay, so this is the criteria for assessment po sa course na ito. I hope ay
kumbaga ay alalahanin, no, itong criteria for assessment for this course. No, so as you can see, no, so 25% po ng ating ng inyong magiging final grade ay manggagaling sa midterm exam. No. So yung midterm exam naman, it is scheduled, no, scheduled siya and departmentalized. So I believe you are all well aware of this. No. So anong tawag dito? So kung ano po yung mga topics na-discuss natin, yun po yung mga topic na i-cover natin pagdating sa midterm examination. No. So, this is a written examination. No. So, katulad na banggit ko, sabay-sabay po ito. Okay? And then, next po is ang 25% pa ng inyong final grade is the research activities. Okay? So, dito po sa research activities, actually, I will be providing a lecture notes, no, that I will be offering sa inyo, no. So, hindi ito required, no. It's up to you, no. Kung sino lang yung may gusto, no. By the way, sino nga pala po ang coordinator for this section? Ako po, ma'am. Si Mika. No, si Mika. So, ining or sa inyong lahat, no. So, I will be providing yung lecture notes, but then again, sabi ko nga, hindi naman siya required, no. Kumbaga kung sino yung may gusto, no, na kumuha noon. Kaya lamang, kasi yung, kaya ko din, kumbaga ay ina-offer because yung mga research activities natin ay nandoon na sa loob, no, ng research activities. Pupunitin na lang siya. No, pupunitin na lang siya, doon yun na lang siya. Directly doon yun nasasagutan yung mga research activities natin. We have a total of 7 research activities, no. So, ayun. That will comprise yun po, yung 7 activities na yun, that is equivalent po sa 25%. No? So, sa pagsagot po or sa paggawa ng research activities na yun, so hindi naman siya basta, may pinagawa si ma'am. No? So, actually, finishing all the research activities, maybe you can have na kung maaga kayong magkakaroon ng approved na topic, no? So, siguro kung next week or this week kung may mapapa-approve kayong topic, maybe at the end kapag natapos nyo lahat ng research activities, maybe 60 to 75% of your manuscript or yung inyong chapters 1 to 3 ay tapos na. Kumbaga, these research activities, matutulungan niya tayong utik-utik na tapusin yung final output ng subject na ito. No? So, yun. Okay po. So, that is the 25%. Okay? And then, next po is 10%. No. 10% po ng final grade nyo is the oral presentation. So, kanina pa ako nagsasabi, ma'am, kanina ko pa sinasabi na kayo po ay mag-research, kayo po ay gagawa ng research manuscript, ng research proposal, kailangan ninyo magpa-approve ng topic, no. So, before the semester ends, no, after writing, after generating your chapters 1 to 3, you are going to present it po in front of panelists, no. So, of course, ako na yung isa doon, no. I will be asking some of my co-faculties na umupo so that makritik nila yung laman ng inyong manuscript. Para ma-check nila, makapagbigay sila ng input dun sa inyong ginawa na manuscript. So, yung presentation po natin, yung oral presentation natin, it can be face-to-face, pwede rin naman na online, depende sa magiging schedule natin. No? As you know, tayo po ay merong uneven scheme. No? So, yun namang presentation natin, yan naman ay kumbaga ay scheduled well later. Malalaman nyo kung kailan siya. And then, randomly, no, kung paano, randomly, kung sino yung sunod-sunod.
No? So, oral presentation, i-defend nyo po yung inyong research manuscript. No? And that is 10% of your final grade. For the oral presentation, I will be discussing the guidelines no kapag malapit na yung oral presentation, maybe 2 weeks before the scheduled presentation. No. Okay? So later naman i-discuss natin yung mga schedule natin, no? Kung ano ba dapat ang natapos na kada week natin. No. Okay? So next po is 10% peer assessment, no? So kapag kayo po ay nag-present, no, individual po yung midterm examination, individual din yung research activities natin. Pero pagdating po dun sa remaining na criteria for assessment natin, it will be in group. No? Okay? So, dun sa oral presentation, yan, sa research proposal, it will be in group. No? So, you will be group for a maximum of 5 members. No? So, 5 members ha. Previously, actually, yan ay 2 to 3 lang. No, 2 to 3 lang. Kaya lamang, no, alam niyo naman na sa ating pong program, isa tayo sa pinakamalaki ang population. If you are to ratio it or kung itatanong ninyo kung proportional siya sa faculty natin, ay malayong malayo. No? Sa tunay, hindi na talaga kayang, kumbaga sabi nga, sapahin. No? Hindi na kaya. So parang ang naging option na lang namin is to increase the total number of students per group, no, pagdating sa research, pagdating sa project study, no. It is not kumbaga hindi siya reason para magtamad-tamad lalo, but also siya ay reason para kumbaga mas maging maganda ang research na gagawin ninyo. Dahil sa halip na 2 or 3 lang yung gagawa at mag-iisip, 5 na kayo. No? So, hindi magiging justifiable kung in the end, no, sa end ng semester, pag kayo ay nag-present, ay walang kwenta ang inyong research dahil 5 kayong nag-iisip. No, 5 kayong gagawa niyan. Kaya kailangan yan talaga ay maganda. No, maliwanag po. Uy, react naman kayo. No, okay, kahit react lang. No. So, yung 10% po na peer assessment, since this is in group, you will be assessing your group members. No. I-assess ninyo ano ba ang naging participation ng kagrupo ninyo. Did they really uh, give suggestions or hindi lang basta nag-participate but also kumbaga ay nagbigay ba sila ng input no sa inyong ginawa na research, no, baka naman yaan ay ang kagrupo ay siya lang ang volunteer na dininakay sa bahay at siya ang tagaluto ng pansit canton at taga-prito ng hotdog sa madaling araw habang kayo gumagawa. No, hindi ganon. No, you will be assessing your group members, depende po kung ano ba ang nagawa at naitulong niya para mabuo ang inyong research proposal. No, research proposal po ang ating i-check. No. So actually, i-share ko lang din. Sabi ko sa inyo, ilang taon na ako nag-handle ng course na ito. Some of the students, some of them, they were really honest enough para i-assess ang ka-members nila. No, some of them, they give low grades, high grades, no. Depende talaga kung paano nag-participate yung kagrupo nila. No. But then, some of the students, no, for the sake na, ay siya, baka kasi makita nitong si ano yung i-grade ko, ipe-perfect ko na lang para hindi naman ako masilip, no. Kaya lang, gusto ko lang din sabihin na, alam nyo ba, na ako yung magiging straight to the point at magiging honest sa inyo, no. So,
kahit na sobrang itaas nyo ng mataas ang grade ng inyong kagrupo, pangitang-pangita kasi siya pagdating sa inyong manuscript. No, ang taas ng grade, ang taas, no. 100% ang grenade sa grupo. Kapag binasa mo naman ang laman ng manuscript, again ha, magiging direkta lang ako. Sorry kung ganito ang wordings, pero walang kaganda-ganda, walang mahihita sa research proposal na ginawa. Malayong malayo no, sa dapat na content ang nakalaman sa ginawa nila. No, pangitang-pangita siya. No, so kumbaga hindi niya justify yung ginigrade ninyo kasi hindi naman maganda ang nagawang research. Ano po? No, parang hindi grupo ang gumawa. Ano? So, sabi ko nga, I hope na you will be honest pagdating sa grading natin. May magtatanong mo, kasi po, syempre, baka mamaya makita ng kagrupo namin. No? So, I make sure na hindi po makikita, ako lang ang makakita ng grade or yung assessment ninyo sa inyong kagrupo. No, yun lang ang sa akin. Hindi nila yun makikita. Ako lang mismo. Okay po. Maliwanag tayo sa peer assessment. No. So, next po, yan. So, ang pinakamalaking part po ng ating uh, 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 final grade is your research proposal. So, that is 30% of your final grade. No. So, yung research proposal po natin, so yan ay uh, uh, 3 chapters lang. No? Kaya nga proposal. No? So, yung chapter 1, chapter 2, and chapter 3. So, kumbaga, hindi po natin tatapusin ang ating research. No? Proposal nga lang eh. No? So, kaya sabi ko nga, kailangan ayusin natin kasi para pwede rin natin siyang gamitin pagdating sa project study 1. No? Okay? So, yung research designer, klase po ng research na commonly ay ginagawa natin sa ating sa mechanical engineering sa specialization natin. It can be sana'y nakikinig. It can be design and development. It can also be design and simulation. And lastly, it can be performance evaluation. Ano ba ang difference itong tatlo? Specifically, we will be discussing it sa mga susunod na araw. No? But for design and development, so sabi ko nga, hindi mawawala ang designing process sa atin. No? As an engineer, lagi tayong may designing process. No? But kapag design and development, in the end, kapag tapos na siya, kapag nagawa na natin siya, meron tayong prototype na na-develop. Meron tayong machine or equipment na nabuo. While design and simulation naman, more of testing nung dinisign natin. No, kumbaga we are looking for the optimum design option, properties, characteristic ng ating pong dinisign. No, so medyo ang critical part lang pagdating sa design and simulation. Kung design and development tayo, more of syempre yung costing because we are to develop a certain machine, may mga parts yan and components. Pagdating sa design and simulation, ang mahirap na part, or ang critical na part is to look for the simulation software that is very much applicable, capable na talagang mag-simulate ng properties ng mga parameters, variables na sinet natin or included dun sa inyong design. So of course, hindi naman basta-basta din ang simulation software. And of course, yung kailangan meron talaga kayong resources. Pagdating sa simulation, of course, you are to use or you are to utilize laptops.
no? At talagang storage dahil marami kayong gagawin na simulation kasi para siyang if I, kumbaga, if I explain it in a way na mas madali yung maintindihan, but then again, we are going to discuss it later on. Kumbaga, magta-trial and error tayo ng maraming beses for us to find yung pinakamaganda at pinaka-suitable na design option na meron tayo. Ganun siya, ganun yung simulation. No? And the next naman, yung huli is the performance evaluation. Commonly ang nangyayari dyan, nagkakaroon tayo ng rehabilitation, ng improvement ng certain equipment. Ibig sabihin, meron na tayong existing, may gawa na. Pero kayo, meron pa kayong gustong i-improve doon, no, doon sa equipment na iyon. So, you are to improve it, you are to innovate, no, you are to, you are to improve. And then after that, magkoconduct kayo ng performance evaluation. No. So siya ba ay based on dun sa rehabilitation natin at dun sa ginawa niyong improvement, ang result ba niya would be or should be the same with the previous one, or since nagkaroon kayo ng innovation, nagkaroon ng bago, dapat ba ay mas improve ang data na makukuha natin. So makukuha natin siya through performance evaluation. No. So makakapag-performance evaluation lang tayo kapag existing na ang ating i-evaluate. No. So yun, again, ano naman ito, hapyaw pa lang sa mga magiging discussion natin. No. So yun po yung research proposal natin. So, kung mapapansin nyo po sa criteria for assessment natin, no, ay almost siguro nasa 75% of your final grade, no, yan po ay manggagaling sa mismong research natin. No? At bago kayo magkaroon ng research, kailangan meron muna kayong approved na topic title. No? So, syempre, kapag wala kang topic title, anong research ang gagawin mo? Diba? So, kailangan po na kayo ay magpa-approve initially, no? So you are to propose topic title first, no? Topic title, and then i-approve natin, saka nyo pa ito magagawa. No, kasi pag walang topic title, anong research ang gagawin mo? No, paano ka makakagawa ng chapters 1 to 3? Kung wala kang research proposal, anong ipe-present mo? No, kung wala kang research proposal, wala kang ipe-present, how are you going to assess your group members? No, so wala. Diba? That's why, as of today, no, ngayon, no, na tayo ay nag-meet na, I am advising you to look for a topic, no, based doon sa sinabi ko kaninang mga research design, no, anong tawag dito, mag-propose na kayo ng topic in line with mechanical engineering. No? So you decide, is it development ba? Is it simulation? Or meron kayong nakita na equipment, you want it to, you want na magkaroon ng performance evaluation? No. Okay? So, si Mika, no, later, I want you to generate or to provide, no, yung Google Sheet. Yung Google Sheet kung saan yung pong Google Sheet na yan ay pwedeng i-access ng ating mga kaklase. No? So, una nating gagawin, katulad ng nabanggit ko, you will group yourself. Uy, biglang naging game. Okay, group yourself. The boat is sinking. Group yourself into 5. No? Okay, so igugrupo niyo muna ang mga sarili ninyo into 5. Well, previously, or actually, ako ang nagugrupo noon kasi I wanted sana na kumbaga ma-practice na kayo. No, na kumbaga kasi in the future, when you graduated, no, kapag kayo ay
nag-work na, hindi naman laging yung mga kaklase ninyo ngayon ang kasama ninyo. Hindi lahat ng pagkakataon mga ka-ME ang makakatrabaho ninyo. Paglabas nyo, may iba't ibang field of specialization ng mga taong makakasalamuhan ninyo. No, may iba-ibang ugali, iba't ibang attitude, no. So parang kayo rin 'yan actually, no. So why not ngayon pa lang, kumbaga matuto tayo na mag-adjust depende sa mga makakatrabaho natin at makakasama natin, no. 'Di ba parang sa relationship lang din 'yan. Oo, humugot bigla, no. Parang for it to work, kailangan i-ano natin, mag-adjust tayo, mag-ano tayo, no, para mag-adjust tayo, kumbaga pakisamahan talaga natin ng maayos para in the end, no, ay di maging successful in the end pagdating sa research natin ay maganda ang output natin, no. Kaya lamang, no, nitong mga nagdumaang mga taon, no, napapansin ko, ay, parang along the way habang ginagawa yung research, mamaya may lalapit, "Ay ma'am, ano naman pong igrinupo ninyo sa amin, eh, hindi naman po namin makotak-takan, hindi namin mahahanap, hindi naman po nagpa-participate sa amin." Ay, ang dami reklamo, parang ang nangyari ako pa ang may kasalanan, no, parang ako pa ang nasisi. So sabi ko, "Okey siya, sige." So para wala na lang sisihan, ay di kayo na ang bahalang maggrupo sa inyong mga sarili. Okay? Kayo na ang bahala. I will be giving you the opportunity, no, na pumili ng inyong makakagrupo, no. Pero ang ayaw kong mangyayari na kayo na ang bumili, no, ng inyong kagrupo ay sa dulo or along the way kayo'y mag-aaway-away pa at in the end walang magiging output. Ha? Maliwanag po. Ha? Maliwanag. Okay? So, kayo na, Ineng, ha, Mika, kindly, pasuyo ako, pa-upload din ako dun sa ating stream, sa classroom natin, no, yung Google Sheet, so I can monitor. So, yung column 1, di ilagay group number, no, baka mamaya walang maglagay sa group number 1, hindi naman yun ganun, basta kayo maglagay, no, hindi pag group number 1 siya ang una magpe-present, hindi siya ganon, no. Okay? So, column 1, group number. Column 2, yung name ng proponents or group members natin. Tapos, group, column 3, your topic title proposal. No, tapos sa column number 4 po, i-attach doon, maglagay ng link ng description ng inyong topic proposal. Well, pagdating naman sa mga topics, I will be giving maybe 15 minutes sa time natin every meeting para po i-discuss natin yung inyong topic proposal, no, para makita natin kung pwede ba siyang ma-aproban, kung kailangan ay may i-improve sa title or kung ano man ang pwedeng ma-improve or kung approved talaga siya, no. So, for the proposal, no, ang may mindset ay kumbaga maraming proposal, no, more proposal, more chances of approval. Diba? Karamihan ganun ang iisipin. Pero, no, actually merong ibang mga student na talagang pinag-iisipan. Actually, doon din ako naman sige mag-propose kayo na mag-propose at baka naman may maa-approval. No, pero hangga't maaari naman, before you propose, pag-aralan nyo mo munang mabuti. No, kayo'y magtatambay din sa library. No, kayo ay maghanap ng mga researches. No, ng mga existing researches, dun kayo maghanap ng mga possible pa ninyong gawin. No, pag-isipang mabuti. No, kasi actually meron na magpo-propose ng topic ng isa or dalawa or tatlo, no, out of the 3, dalawa yung ma-approve, may iba 5 yung ipopropose, 3 yung ma-approve, no. So may mga ganon,
No, may mga ganon. So, minsan nga sabi ko, uy, tatlo naman yung topic ninyo, inyong ibigay na dinis ha. Kung ilan ang propose, paulit-ulit din naman ang pinopropose, wala namang mapa-aprobahan. Ano, so, ayun, kailangan talaga siyang pag-isipang mabuti. Okay po? No, hainin, pasuyo na lang ako. Okay? And then, yan, ito namang TLA, dinidiscuss ko na siya kanina habang dinidiscuss natin yung criteria for assessment. No. So, katulad yung nabanggit ko, yan. So, this is the intended learning outcome no, ng course na ito. So, hopefully, after ng semester na ito, number one, kaya nyo na or alam nyo na aware na kayo, ano ba ang ibig sabihin ng mas malalim na meaning ng research. Ano yung mga possible na approaches natin pagdating sa pagkakonduct ng research? What are the different stages ng research? Number two is, kaya nyo na, in the end, no, kaya nyo nang makapag-conduct ng literature review, no, para po makahanap kayo ng mga relevant, no, na information sa inyo pong topic, no, sa inyo pong project na i-work out. And then number three is formulate appropriate research paradigm and methodology for data collection, analysis, and interpretation of both quantitative and qualitative data. And then lastly is makapag-develop po tayo ng research proposal na ipipresent po natin verbally and through writing. Okay po? Okay? No. Sige. So, for the, ito naman yung mga ano na lang. Okay, so for the grading system, I believe you are all well aware of this. No? So, if in case na ang grade po ninyo ay mag-fall sa 70 to 74.99, I am very particular of that. So, you will be given an appropriate remedial activity, no, para malaman natin if you pass or fail yung atin pong subject, no. So there are cases na talagang ma-INC. Mabat po nag-INC, kompleto naman po kami ng requirement. No? So yung INC, kaya siya INC is because kulang pa yung pong kumbaga ibinibigay ninyo para makareceive siya ng passing grade. Like for example, pagdating sa inyong research proposal, so ikikritik yan, i-check yan. So you are to revise it. No? You are to revise it. You are to check it. You are to submit the necessary information na hinihingi sa inyo ng inyong panel. Ano? So, anong tawag dito? Kailangan nyo talaga. Ang kadalasan nangyayari pagdating sa subject na ito, talagang revise hanggat hindi pa nare-revise ng ISP sa kinoment sa inyong manuscript ay hindi talaga kayo magkakaroon ng final grade. Okay po? No, so yun lang. Wala ditong removal examination, no. Walang ganon sa subject na ito. It is required for you na talagang may incorporate yung mga comments na ibinigay sa inyo during the defense. Ano? Maliwanag po. Yan. Sige. Class policy. So, sa akin naman, just attend. No. There are cases, unang-una ako, may mga pagkakataon maaari. So, currently kasi I am co-chair of our program. No? So, there are cases na nagkakaroon ng biglang meeting, biglang kailangan pumunta ng ganito, biglang ganito. So, I will be informing you naman. No, I will be informing you. But since gagawin ko siya, no, I hope ay kayo rin. No, I hope you attend, no, regularly. No, I will be checking the attendance regularly also. No, kung absent, kindly communicate with Mika so Mika can inform me, no, kung sino ba ang hindi makakapasok, sino yung hindi makaka-attend.
no? So, maybe the attendance has no effect pagdating sa grade ninyo, but it has an effect pagdating sa standing ninyo sa klase. I believe you know what I mean. No, so kapag kayo pa-absent, you might get a failing grade na. No, because kapag naka-total of number, lumagpas kayo sa 10% before midterm, no, so pwede kayong ma-drop after midterm. Obviously, pwede na siyang masingko. No? And then, missed examination, no, katulad ng nabanggit ko kanina, basta hindi makaka-attend, hindi makaka-take ng examination, iisa naman ang examination natin, just inform Mika, no? So that Mika can inform me, and I will be aware na, okay, may hindi makaka-take ng exam, so I have to prepare another set of examination, special exam, no? Make sure naman na kapag kayo hindi naka-take or hindi naka-attend or kung ano man hindi nakapag-submit ng anything na required sa subject natin, make sure naman na mag-approach ka agad sa akin. You immediately submit it or kapag magtitik na exam, kindly approach me agad para makatake kayo agad. Hindi yung kung kailan computation na ng grade, no, ay ako pa ang maghahabol, no, ako pa ang magtatanong nasan ang iyong midterm exam, hindi ka nag-take ng exam, no. Tapos, kumbaga magtatanong bakit po ako INC, no. It is your responsibility na kumpletuhin yung mga assessment task po natin for you to have a passing, ang required ay passing final grade. Okay po, maliwanag. It is again, ulitin ko lang, it is your responsibility, not mine, no, to complete the assessment task. No. Okay? And then, academic dishonesty. So, I do not tolerate any academic dishonesty. May it be sa examination po natin, cheating during the examination, or even po plagiarism pagdating sa inyong research proposal. No, so, hindi po ako manglimit na kayo po ay ipag-guidance talaga. No. Okay? So, yung sa examination, basta kayo mahuli ng kahit na sinong bantay, no, of course, ako po'y maniniwala sa aking bantay. No. Okay? Sa plagiarism naman, your manuscript, your research proposal will be subjected for Turnitin para ma-check natin yung similarity index. No? So, as much as possible, yan po ay nasa 20 to 30% lang in total. No? Kasi kung sobrang taas niyan, ibig sabihin talagang kayo po, hindi ibig sabihin na 90% napakagaling nyo. Kung hindi, nag-plagiarize po kayo. Dahil ibig sabihin, 90% ay ginaya ninyo. Okay po. Maliwanag po. Okay. So, yan. First meeting natin ngayon. So, if you feel like, naku, ayoko naman ngayon RM. Parang si Ma'am Joanne ay masungit naman. Agad naman. No, wag naman. Hindi naman ako masungit. No, ako naman nga ay approachable naman ako. No. So, then, if you are to drop a course, no, just make sure na you make it official, no. Accomplish the dropping form, you submit it sa registrar. No, para talagang maging official at ma-grade na na-drop. Kasi kapag hindi ninyo inasikaso, ay ang i-assume ko, hindi lang talaga kayo pumapasok, hindi mag-gradean ko kayo ng 5. Maliwanag po. Okay. So, these are the topics naman that we are going to discuss po. So, medyo late na tayo dahil nga ngayon tayo nag-meet. But don't worry, kayang-kaya natin yung tapusin, gawin. No? Kaya-kaya natin yung habulin. No? Sabi ni Ma'am, siya, papaspasin na naman. Hindi ganon. No? Talagang kaya pa lang din siya.
No, kaya natin siya. Kasi may mga times naman na talagang nagbibigay ako ng time para, kumbaga, okay, sagutan niyo tong activity na ito. No? So, dahil nga ganun, kumbaga medyo luwag pa naman tayo, kaya pang habulin. No? So, of course, lagi, first meeting, first week, laging i-represent natin yung syllabus, class rules. And the next, we are going to discuss po the definition, nature, and characteristic of research, the different types of research, no, yung purpose, no, yung research problem and objectives, no, yung purpose of research, how are we going to develop research objectives, and then review of related literature. We are going to discuss the conceptual literature, yung research literature, synthesis, and yung referencing. And then week 9, no, midterm examination. And then after that, we're going to design research paradigm, the different variables, may it be dependent and independent variables. We are going to discuss different conceptual frameworks such as the IPO model, the CDIO model, and the engineering design process model. No? And then, yan, we are going to discuss the different ethical issues pagdating sa research. No? So, yan. Kung mapapansin ninyo, week 11, yan yung huli nating discussion. No, week 11. So, dapat po, yan yung huli nating discussion, and dapat din matapos natin siya by week 11, no? At dapat by week 11, meron na rin po kayong approve na topic title. Okay? Dapat by week 11, meron na starting today hanggang week 11, dapat kayo po, hanggat maaari, as soon as possible, dapat meron na kayong topic title. Kasi katulad ng sinabi ko sa inyo, katulad yan, tingnan nyo, ang daming mga research activities, halos kada linggo, meron tayong research activity. No, ay yung iba dyan, ay kailangan meron ka ng specific topic na gagawin. So, kaya sabi ko, dapat may topic na kayo para yun na yung i-workout ninyo. No? So, kailangan talaga mag-propose kayo ng maaga. No? So, yun nga, kapag meron na po kayo, no, dapat week 11, meron ng topic title. Kasi, by week 12, no, starting week 12, that week, I will be giving you that week 12, 13, 14 para po gawin yung ating research proposal. So, dyan yung gagawin. Pero syempre tayo mag-meet pa rin dyan because we are going to check yung inyong nagawa na manuscript. No? Yung nagawa ninyo na manuscript, i-check natin yan. Hindi pa yung mismong content kasi kumbaga meron tayong magiging defense kasi kumbaga how are you going to present your manuscript. We are also going to discuss ano ba ang ipaglalagay natin sa ating manuscript. So, i-discuss naman natin yan. No? So, 12 to 14. Dapat po by week 14, no, week 14, magsasubmit na kayo ng printed, no, printed na research proposal. No? So, yan naman ay i-schedule ko kung kailan mismo dapat kayo ay makapag-submit. No? Kahit pa, during this period tayo po ay may schedule na ng oral presentation and that is during week 15 to week 16. No, again ha, week 15 to week 16 lang ang schedule natin. No. So kahit ba ang schedule mo ng presentation ay week 16, magsasubmit ka pa rin ng research proposal mo by week 14. Okay po, maliwanag po. Lahat po ay magsasubmit by week 14. Excuse. Okay. No. So, katulad na banggit ko, week 15 to 16 will be the oral presentation. And then, week 17, itanggalin ko to. Pero, para lang kasi, ang presentation kasi nito ay hanggang week 17. Pero sa totoo, by week 17, hindi na ako mag-i-schedule. No, because I believe that is the final examination na. So, hindi ko na kayo guguluhin by week 17. No, kayo mag-take na lang ng exam sa inyong other courses. No, but then again,
i-remind ko lang, by week 18, before kayo magbakasyon, no, dapat ay maisubmit nyo na yun pong revised na manuscript natin. No. So, week 14, dapat makapag-submit nung nabuo ninyo as a group. Week 15, 16, ikikritik yung inyong manuscript ng mga panel ko. No. And, of course, meron dyang mga comments and suggestions. So, you are to incorporate it. I-revise ninyo. You submit it on week 18. Maliwanag po ang schedule natin. Ha? Okay po. Oh. So, do you have, ito na may ano na lang, mapping. Okay. So, do you have any question, concern, clarification, violent reaction? Maliwanag po. O, Mika. Ma'am, pwede po makahingi ng master list ng enrolled po sa O5. Okay, sige anak. Message mo ko. Sige po, thank you po. Ha, message mo ko, tapos send ko na lang sa'yo. Okay? So, ang assignment mo, Mika, ay di yung survey, kung sino yung, hopefully maibigay ka agad din, survey kung sino yung kukuha ng ating lecture notes. Tapos yung Google Sheet natin, pa-upload na lang ako sa stream sa ating classroom. Ha? Again, yung pwedeng mag-access lahat, including me. Okay? Okay. No. So, meron pang question, concern, clarification. Medyo konti na lang yung time. Siguro tomorrow na lang tayo mag-start ng ating discussion. Okay po? May question pa? Clarification? Wala? Sige. Mag-check muna ako ng attendance since okay. Check akong attendance sa Aguila. Present po. Okay. Sunod, Alamano. Present po, ma'am. Okay. Ba't ganun? Okay, wait lang ha. What happened? Ba't ganun? Kay Alcantara? Lawrence? Present po. Aliali? Present po, ma'am. Okay. Alimanyo? Present po. Anakan? Present po. Arcelias? Arena? Present po. Arpia? Present po. Atienza? Present po. Atienza Patrick Joshua? Present po, ma'am. Atienza Lovely? Atienza Lovely? Wala. Okay, wala. X. Marion? Sofia Nicole? Present po. Okay, Buan? Present po. Tatapang Kyra? Present po. Kokosa? Present po. Cruzat Shamil? Jamil? Present po. De Torres Ryan Christopher? Present po, ma'am. Ito, yes. Dejan? Dehan? Dehan ba yun? Present po. Yes po, Dehan. Dehan, okay. Del Mundo, Noelyn Kate? Present po. Delen Kate Hillary? Present po. De Los Santos, Carl Andre? Present po. Dimaandal? Present po, ma'am. 12. Present po, ma'am. Generoso?
Present po, ma'am. Gilies. Present po. Hermoso Vladimir. Present po. Hernandez Hermione. Present po. Magsino. Present. Mercado Gian Leslie. Present po. Motas. Present po. Olave. Present po, ma'am. Patulot. Perez Crisa. Present po, ma'am. Perez Kent Bendic. Present po, ma'am. Rita Berlin Marian. Present po, ma'am. Rojas. Present po. Salazar Trina. Present po, ma'am. Saniano. Present po, ma'am. Santos RV. Santos RV. Wala. Sarabia. John Paulo. Okay. Seryosa. Present po, ma'am. Okay. Sumadsad. Present po, ma'am. Okay. Valentina Gerard. Present po, ma'am. Eliena. Present po. Jerome. Zalameda. Alaisa. Present po, Salam- ma'am. Okay. Okay po. Okay na tayo. No? So, kung wala nang concern, question, clarification, thank you for attending today. Mika. Ma'am, tinatanong po kung magkano daw po yung manual. Inform ko kayo, no? Inform kita, Mika. No? Kasi hindi kasi sa akin yung lecture notes na yun. Common lang siya sa lahat ng research methods, no? So, ginamit ko na lang din siya. No? So, itatanong ko na lang din. Inform kita. Ha, Ineng? Sige po, thank you po. Okay. Sige. Okay na? So, kung wala nang question, concern, clarification, ano? So, thank you for attending our class. Pwede na kayong mag-leave sa meeting. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po.